Chismis Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero... We're number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo... Energy! I'm back! Metro and Mega Manila! Muli magkakasama tayo ng half hour. Ang arte ng half hour. Half hour pa ng chismisan, awitan, okrayan at kung ano-ano pang. Diba? Siyempre ako pa lang ang makakasama nyo dahil minus Kapitana Sisa ngayon. At sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ako po si Tita Cora at ito ang programang 20% ng chikahan, 80% ng dogshowhan. Ito ang Baklita sa Woo 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 Woo! Ay, magandang morning sa lahat ng mga kinakapos ng budget. Kinakapos dahil medyo petsa di peligro na sa ilan. Diba ang sahod ay 15 at saka 30, tapos minsan ay 20 at saka 25. So ano petsa na ba ngayon? 7 na, diba? O medyo petsa di peligro na. Sa mga iilan, wala nang anda, wala nang ukani. Diba? Kaya naman magbibigay muna tayo ng paraan para ikaw ay manalo ng papremyo, not just 500 but 1,000 both on air and online sa ating Pangga Bingo Plus Panalo! Ang Pangga Bingo Plus Panalo ay hatid pa rin sa atin ng Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Kagaya ng ating nakagawian, tayo po ay mag-shoot ng bola sa ating Pinoy Drop Ball upang malaman natin ang lucky card for today's video. At syempre maghuhudyat ako kung kailan isi-shoot yung bola. Huwag mo muna i-shoot yung bola, huwag kang bida-bida. Alam kong umaamba ka na dahil kanina mo pinapractice yan, pero ako magsasabi sa iyo kung kailan mo isi-shoot ang bola. At eto na mga pangga, ang Pangga Bingo Plus Panalo Ball, isi-shoot na natin sa Pinoy Drop Ball. Talagang lumayo pa siya. Yes! Ang ating card for today's video ay ang arte Ace of Spade. Siyempre, Ace of Spade. Kapag tinanong ng Kuya Chico mo, dahil mamayang hapon sa programa ni Kuya Chico, merong ruleta. Iikot ngayon yon. Doon mamimili kung saang programa, kung ano yung lumabas sa programa ng Baklitas. O, ngayon, kapag tinanong niya, anong sasabihin mo? Ace of Spade. O, sa mga papa-driver natin na nakatutok on air and online, sa mga mama natin, mama! Please kill the man! Diba? O alam niyo na kung ano ang lucky card natin for today's video. Diba? Ace of Spade. Di nga true nga, Ace of Spade. Ha? Yan ang sasabihin mo kay Kuya Chico mamayang hapon. Ha? Ulitin lang natin pangga. Paalala lamang sa lahat ng mga magda-download ng Bingo Plus na gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At ang Pangga Bingo Plus Panalo ay hatid pa rin sa atin ng Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. I would like to take this opportunity na din para nang sa ganon ay maipanawagan natin. Maipanawagan, parang nawawalang bagets. Grabe naman, di ba? Ang ating podcast. Ayan, sa lahat ng ating mga pangga na naghihintay ng season 2 ng Baklita sa podcast, nakakain ko yung buhok ko. 'Di ba? Ang season 2 ng Baklita sa podcast ay available na sa Spotify. Sa lahat ng mga naghihintay ng ating mga paksa dyan at nakakatawang bardagulan ng dalawang bakla, yung baklang may buhok at yung baklang wala, nasa Spotify na. All you just need to do is visit, ayan, yung Spotify natin, okay? Ng The Baklita sa podcast. May sarili na ding social media account ang Baklitas kung saan pwede nyong i-like upang nang sa ganon ay magkadaupang palad tayo. At may pagkakataong ka manalo ng mga limited edition merchandise ng Bingo Plus. Diba? Nakakaloka.
Ulitin ko lang ang ating podcast ay hatid pa rin sa inyo ng Bingo Plus Bingo sa Saya plus sa Panalo. Bye, Bing Bing! Ikaw ba'y nakapakinig na at nanood na ng ating podcast? Ay manood ka na, ikaw, Pangga. Oo, ikaw kinakausap kita. Masyado kang aligaga, 'di ba, sa mga ginagawa mo sa bahay. 'Di ba? Marami tayong mga pangga ngayon na hindi nagsipagpasok kasi may mga may mga yung Friday sickness ba tawag doon? Yung mga nagkakasakit kapag Friday tas hindi na pumapasok sa kanilang mga trabaho. Naku, bad yan, mga bakla. Katamaran ang tawag diyan, 'di ba? Wag ganun. Sayang ang pera. 'Di ba, na pwede mo pang gastusin para sa iyong pamilya. 'Di ba? Ay nako, merong mga dito, merong mga chika dito sa atin. Batiin ko lang si Ervin Villanueva nakikinig sa atin at si Queen Yasmin. Queen Yasmin, maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw sa Energy FM at syempre sa pagsuporta sa aking Facebook Live. Si Valerie, ayan, dyan sa likod sa accounting nanonood sa atin. 'Di ba? Si Angry Boss nakikinig sa atin ngayon. Hello, magandang umaga. Si Rome Chris, nanonood sila kasama si Miss Pinky, the pinkish girl. Diba? At sa lahat ng ating mga pangga na nanonood ngayon sa ating Facebook Live, magandang umaga po sa inyo lahat. Eto na ang chika natin for today's video. Kamakailan lamang ay napapabalita nga pangga na muling magbabalik ang talaga namang kinagiliwan ng napakaraming Pilipino, lalo na ng mga kapamilya, ang programang Gandang Gabi Vice. Eto nga yung chismis, hindi pa ito sure pero syempre alam niyo naman kapag may chismis, may pinanggagalingan, di ba? Ayon nga sa chismis na ating nakalap, tinanggihan daw nitong si Meme Vice Ganda ang pagiging hurado sa magbabalik din! Magbabalik din! Oo, napapabalita daw. Napapabalita nga na magbabalik ang Pilipinas Got Talent. Kung saan dati ay naging hurado itong si Robin Padilla, ayan, si Senator Robin Padilla, si FNG, si Angel Locsin, at saka si Meme Vice Ganda. Pero tinanggihan daw ni Meme Vice Ganda dahil sila nga daw ay nag-iisip na ibalik na nga. Dahil nga syempre pinag-uusapan, 'di ba? Laging pinag-uusapan, laging hinahanap ang Gandang Gabi Vice. Why not, 'di ba? Ibalik ang mga programang pinag-uusapan, 'di ba? Tinanggihan nga daw nitong si Meme Vice Ganda ang pagiging hurado sa Pilipinas Got Talent dahil iniisip nga na ibabalik nga itong Gandang Gabi Vice. Uy, alam mo, napapanahon yan kasi nga syempre napakaraming pwedeng interviewin ngayon, di ba? Napakaraming issue ng bayan na pwedeng talakayin ni Meme Vice Ganda, mga material na pwedeng gawin dyan sa Gandang Gabi Vice, di ba? Kaya naman napakaraming tao ang naghahanap pa rin ng Gandang Gabi Vice. Napapabalita nga na ngayon ay pinag-iisipan na nga at nagko-conceptualize na nga daw sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice. Pero ang sure tayo, dahil na corner nga ng mga press, itong si Meme Vice Ganda, ayan, natanong siya kung ano nga ba daw ang inaabangan kay Meme Vice Ganda dahil pagkatapos nga ng bakasyon niya, ayan, sa Dubai, ay dumiretso siya kaagad sa pag-host niya sa syempre hindi matalo-talo din. 'Di ba? At hindi napapabagsak na It's Showtime. 'Di ba? Kaya itong si Meme Vice Ganda, dire-diretso lang ang pagtatrabaho at bukod nga dyan, nakita pa siya. Hindi lang sa It's Showtime, kundi sa first night ng concert nitong si TJ Monterde, di ba? Oy, congrats ulit kay congrats kay TJ sa matagumpay na concert, in fairness Nakakaloka si TJ, napakahusay. Alam mo yun yung mga artist talaga na na dapat binibigyan ng concert kasi mabait. 'Di ba? Mababait na mga tao, 'di ba? Walang insecure sa katawan, walang insecurity sa katawan. Hindi matatawaran ng talento. Sila mag-asawa actually ni Casey Tandian, sila mga talented persons. 'Di ba? Pero nabanggit na rin lang naman natin si Meme Vice Ganda at siya naman talaga yung pinag-uusapan natin.
Nabanggit nga ni Meme Vice Ganda sa panayam ng press na siya nga ay gagawa ng concert. Hindi lang concert, hulaan mo. Dahil nga sa matagumpay na pelikulang And the Breadwinner Is na pinalabas sa Metro Manila Film Festival 2024, ay napipintungan na gumawa ulit. Si Meme Vice Ganda dahil nag-ignite daw, bakla yung init. Yung kanyang gana sa paggawa ng pelikula, nakakaloka. Na-ignite mare ng matagumpay na And the Breadwinner Is. Diba, binonggahan naman kasi ni Bambi ang pagdadrama, bakla. Kaya nga, sabi ni Meme Vice Ganda ay gagawa pa siya ng pelikula ngayong taon at pinasalamatan nga ni Meme Vice Ganda sa panayam. Ayan ng press, ang ABS-CBN ng Star Cinema at syempre si Direk Jun Lana, 'di ba? Pero balik tayo sa Gandang Gabi Vice. Ano yung favorite ninyong naging episode ng Gandang Gabi Vice? Ako binabalik-balikan ko talaga yung interview niya kay MC Lassie at saka kay Ethel Buba. Aminin nyo to, ang tawa talaga ako doon. At saka hello, hindi magkakakilala si Meme Vice Ganda at saka si Ayon kung hindi dahil sa Gandang Gabi Vice. Di ba doon sila unang nagkaroon ng parang first meeting? Tama ba ako? Kasi kung maaalala nyo, nandun pa nun si Gigil Kid, di ba Kuya David? Si Gigil, si Carlo. Di ba hinila niya si dati, si Ayon? Tama ba ako mula sa audience? Yun ang dahilan. Anyway, ako'y paborito ko talaga yon yung episode na magkakasama sila ni MC, ni Lassie at saka si Ethel Buba, si Rufa May Quinto at saka si Ethel Buba. Grabe ang hagalpak ko talaga dun, Day. Alam mo, maraming palabas ang ABS-CBN o mga shows ng ABS-CBN na talagang hanggang ngayon hinahanap-hanap ng mga tao. Kagaya ng Deal or No Deal, di ba? Hindi pa rin nawawala yung clamor ng Deal or No Deal. Di ba? Bakit hindi sundan? Why not? Okay lang kaya kay Miss Chris Aquino kapag may nag-remake or may ibang nag-host ng Deal or No Deal? Diba, Your Face Sounds Familiar, maganda rin, mataas din ang ratings niyan, diba? In fairness naman talaga sa ABS-CBN, talagang dekalibre ang paggawa nila ng iba't ibang shows. Palakpakan naman natin sila, mga kapamilya. Pero wag ka sa GMA7, marami din ang naghahanap ng mga shows na hindi na napapanood ngayon. Kagaya na lamang ng ng mga anime sa umaga, 'di ba? GMA7, marami naghahanap niyan, partiyan ng pagkabata ng mga ng mga 90s kids, 'di ba? Sana maibalik, 'di ba? Alam mo, totoo yan, yung mga palabas dati na ibinibida ng mga nanay, tatay, mga tito-tita natin, hinahanap ng mga bagets ngayon. Kasi aminin naman natin, substantial naman kasi talaga yung mga shows before. Hindi ko sinasabing walang substance yung mga shows ngayon pero kasi iba yung puso na ibinibigay ng mga direktor sa mga palabas dati. Aminin nyo yan sa mga 90s kids. At kung napapanood dito ng mga Gen Z, sana ay ma-curious kayo, 'di ba? Diyan sa mga palabas na kinagiliwan at kinahumalingan, yung dahilan kung bakit hindi hindi nagro-rosaryo ang mga nanay at tatay nyo kapag alas 6 ng araw. Di ba naging biro-biro pa nga nung araw na kapag alas 6 na nung araw daw, sasabihin daw ng mga tao, alas 6 na tayo na ay magnobena. Di ba? Pero nung nauso daw ang Marimar, alas 6 na mga bakla, ang TV na. Di ba? Wala na, binago talaga ang landscape ng TV mula nung nawalan ng franchise ang ABS-CBN. Bakit walang B? Parang V lahat. ABS-CBN. Ay, nako. Sabi ni Mario Palmera, yung O-Shopping din nawala pag madaling araw. Uy, alam mo, hudyat ko yan dati kapag kung matutulog na ba ako. Sobrang late na kasi yan. Tsaka yung mga, yung mga non-stick camerot nila dati. Uy, napabili din ako ng mga paninda nila doon. Pero anyway,
anyway, mga pangga, kung sakasakali man na magtuloy-tuloy, di ba? Magtuloy-tuloy at totoo ang chika. Syempre, chismis yan. May pinanggagalingan yan. Nababalik na ang Gandang Gabi Vice, suportahan natin. Di ba? Suportahan natin si Meme. Lalo na sa mga kapatid ko. Kapatid ko sa LGBTQIA+ community. Suportahan natin si Meme. Diba? Kasi we are so proud na meron tayong Meme Vice Ganda sa sektor ng LGBTQIA+. Hi! Magandang umaga kay Tess Garcia. Nakikinig siya. Gusto niya magpa-shout out. Ay, nako, nakakaloka. Sabi dito ni Rome, sabi niya, nagtatampo ang guard at messenger namin. Ha, bakit daw hindi sila nabate? Ayan, si Kuya Rolly at si Kuya Guard na Romy. Ayan. Magandang umaga sa mga guard po ng bangko na yan. Hindi nila sinasabi kung anong bangko sila. Magandang umaga po sa pagtutok. Ay, ayaw siguro nilang sabihin kasi nakikinig yung boss nila, mabubuking sila, nakikinig sila sa atin. At hindi sila nagtatrabaho na maayos. Ay, good morning ha. Pero kung sakali man totoo ha na na si Meme Vice Ganda ay magkakaroon ulit ng show na Gandang Gabi Vice at magbabalik ito on air, Boklo, suportahan natin. Parang awan nyo na. Suportahan natin ang isa't isa. Huwag nating ibaba ang isa't isa. Kasi ang mga bakla na ibinababa ang kapwa bakla, mga pangit. Diba? Actually, diba, kapag ibinababa mo yung kapwa mo bading, parang ano yun, B? Punong-puno ka ng ex-security. Pag-inggit, pikit, sabi nga, diba ni Nanay Christy? Diba? Ganun na lang. Ganun ang gagawin natin. So, wag kayong ano dyan. Wala nang sinabi yung bakla. O yung bilis ng oras, gusto ko pang chumika tungkol kay Meme Vice Ganda, pero kulang na kulang talaga yung oras natin, mga akla. Kasi nga, mag-iisang oras na tayo. At dahil mag-iisang oras na tayo, ako ay magpapaalam na. Pero bago ako magpaalam, ay nais ko munang pasalamatan. Of course, ang ating supervisyong teknikal. Ayan si Master Toy at si Kuya Recto. Maraming salamat sa pagantabay. At syempre sa pagsama sa akin, DJ Baby Toby at ang mga interns natin. Ayan dito sa Baklitas, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa isang oras na puno ng chikahan, awitan at dugsyuhan. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin on air, Metro and Mega Manila, magandang umaga po sa inyong lahat. Pananghalian na, nako ha, ihanda nyo na mga pananghalian ng mga pagkain, di ba? Pagkatapos ng Dabaklitas, makakapakinig pa kayo ng mga marami pang at magaganda pang mga palabasa. Palabas! Hindi to TV, radyo to. Pero minsan kasi yung radyo parang TV na, di ba? Nakikita nyo ng mga DJs. May mga shows pa ang Energy FM na aabangan nyo after ng Dabaklitas, kaya huwag kayong maglilipat ng radyo ha. Maraming salamat pangga sa pagsuporta. Ulitin ko lamang ha, available na ang Season 2, Episode 1 ng Baklitas sa Podcast Season 2 sa Spotify at sa lahat ng mga social media outlet. Ayan, social media outlet. Ayan, ng Baklitas sa Podcast. Muli ako po ang inyong Tita Cora, minus Kapitana Sisa, at sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ito ang 20% ang chikahan, 80% ang dugsyohan, at hindi magiging seryoso. Ito ang Baklitas! Woo, 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 woo! Pangga, eto pa rin ang istasyon na same, pero we are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo, ano sasabihin mo? Energy! Magandang dilag, tumugtog ka na!